Magandang araw, mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. Once again, this is EJ Morse. At sana kung saan mang dako kayo ng mundo naroon ngayon ay nasa mabuti kayong kalagayan. Please stay safe always. At meron naman tayong bagong komentaryo dito sa episode na to. Once again, this is about the impeachment cases that were filed against VP Sara Duterte. At merong bagong malaking twist regarding this issue. Kagabi ay biglang naglabas ng announcement ang Iglesia ni Cristo na sila daw ay standing behind the decision of President Bongbong Marcos na they are against the impeachment cases filed against VP Sara. So yan daw ang stand nila. Ngayon, in my own humble opinion, with all due respect to my INC friends and to the organization itself, parang hindi po kapani-paniwala na kayo ay naglabas ng inyong saloobin or pronouncement na ang tanging layunin niyo ay suportahan ang stand ni PBBM. Ginagalang ko po ang posisyon ninyo. Sapagkat right nyo yan na magsabi ng inyong posisyon. Kaya lang, sa point of view ko, para bang nakukulayan ng politika yung sinabi ng INC. Bakit? Kasi, para sa akin, dapat yung pronouncement na yan na sinusuportahan nyo ang damdamin or ang stand ni PBBM tungkol sa issue ng impeachment against Sara Duterte ay sa tingin ko enough na ang inyong leader, ang kagalang-galang na leader ng INC ay nag-announce on air na they are not for the impeachment of Sara Duterte because you are supporting the stand of the President. Sana ganon. Nagbago ang kulay bigla nito nang sabihin ninyo na naghahanda na kayo ng mga pagkilos o rally to show support of this cause, yung sinasabi nga ni PBBM. Diyan po nagkakaroon, sa paningin ko, diyan po nagkakaroon ng kulay politika. Bakit naman po? Dahil nga, enough na sana na nag-announce kayo on the air na yan ang stand nyo. Sinusuportahan nyo ang stand ng ating presidente. Dahil very obedient naman ang mga members ninyo, to my mind, yung mag-announce kayo on air, ay susundin na kayo ng inyong mga members. Pero nung sabihin nyo na bilang suporta dyan sa stand na yan ni PBBM, ay naghahanda na kayo ng mga pagkilos, malalaking pagkilos, para sa kapayapaan at para sa pagkakaisa ng mga Pilipino, ipasabi. Sana po yung politics, iwanan natin kay PBBM dahil siya ang presidente. Siya ang politician dito. So meron siyang sariling strategy, meron siyang sariling dahilan, meron siyang political reason bakit niya sinabi ito. Pero tayong part ng citizenry, kayo po bilang isang religious group ay part na rin ng, of course, part kayo ng mamamayang Pilipino. We should remain as citizens of the country. Meron tayong kanya-kanyang role.
Kung sasabihin ninyo na kayo ay nagbubuo or naghahanda na kayo ng isang rally para suporta dito kay PBBM, ay ibang kulay na po 'yan. Para sa paningin ko ay meron na siyang kulay politika. At 'yan ay hindi na lamang suporta kay PBBM, kundi suporta na mismo kay VP Sara Duterte. With all due respect, yan po ang tingin ko. Dahil bakit natin kailangan gumawa ng rally, kailangan nating gawa ng sabihin niyo na peaceful rally para ipakita yung suporta dito sa sinasabi ni PBBM. Samantalang kung talagang gusto nyong sabihin sa mga miyembro ninyo at sabihin sa mga mamamayang Pilipino na in support kayo sa sinabi ni Presidente, ay dapat in-announce nyo lang sa ano yan sa media. At sabi ko nga, kayo naman ay merong mga miyembrong mga masunurin, siguradong susunod sa inyo ang inyong mga miyembro. Bakit kailangan gumawa pa ng rally? Paano na lang? Kasi ang sinasabi nyo, ito ay para sa kapayapaan at pagkakaisa ng Pilipino. Pero pag ikaw ay nag-put up ng rally, nagbuo ka ng ng pagkilos na ganito, marami dito mag-iisip, lalong-lalo na sa ibang bansa, na meron tayong civil unrest. Yan lagi ang kaakibat ng mga ganitong klaseng pagtitipon, pagrarally. Ang feeling ng mga tao, ang tingin ng mga tao ay may problema ang ating bansa dahil sa mga ganitong klaseng pagtitipon o pagkilos. Ang magiging tingin ng mga tao rito ay meron tayong problema sa ating gobyerno at political situation. Kaya hindi ko matanggap na sasabihin ng sinabi nung nag-announce na miyembro ninyo na ito ay para sa kapayapaan at para sa pagkakaisa ng mga mamayang Pilipino. Kasi nga, yung pagkilos ng maramihan, meron na kagad yan interpretasyon na merong civil unrest. At saka, paano na lang? Dahil marami dito sa dalawang grupo na nag-file ng impeachment complaint ay mga makabayan group, mga civil society, at iba-ibang grupo. Paano na lang din kung ang mga grupong ito na nag-file ng impeachment cases, paano kung gumawa ng pagkilos? Mag-assemble din sila ng maramihan. Gumawa ng pagkilos na maramihan para i-counter yung inyong gagawing pagkilos. So tayo ay hindi nakakapag-create ng sinasabi yung kapayapaan at pagkakaisa. Ito ay lalo mag-create ng unrest at ng baka magkaroon ng kaguluhan. Hindi basta-basta bibitaw ang mga taong ito at bibigay dahil magpapa-intimidate. Definitely, yung sinasabi niyong pagkilos ay hindi pagkakaisa yan. Yan po ay ginagawa niyong isang head-on collision doon naman sa grupo na may paniniwala na dapat ang impeachment case na to ay umusad. Kung magkakaroon kayo ng malaking pagkilos at ang kabilang grupo ay malamang-lamang ay hindi rin papayag na panoorin na lang kayo, na nagvo-voice out kayo, nagsasabi kayo na you are against the impeachment. Sila, meron ding damdamin na kailangan natin igalang. Ang mga mamamayang Pilipino na naniniwala na kailangan matanggal sa pwesto si VP Sara ay meron ding damdamin niya, pwede nila ipaglaban. Paano na lang kung ganun nga ang mangyari? Mag-create din sila or mag-mobilize din sila ng malalaking pagkilos, ng malalaking rally
para i-counter yung sinasabi niyong mga pagkilos. So hindi natin ma-achieve yung sinasabi niyong kapayapaan at pagkakaisa ng mga mamayang Pilipino. So doon po nagkakaproblema at doon ko nakikita na tila kung i-analyze natin ng malalim, parang hindi siya gagawin ng inyong simbahan para lang suportahan si PBBM. Lumalabas dito kung gagawin nyo talaga yan, ito ay suporta kay VP Sara Duterte. At hindi po madaling tanggapin yan sa nakararaming mamamayang Pilipino dahil nakita ng mga tao ang obvious na pag-iwas ni VP Sara para sagutin ang mga katanungan ng Kongreso tungkol doon sa paggastos ng pera. Na ang mamamayang Pilipino ay interesadong malaman ang mga isasagot niya. Kasi nga, stakeholder ang mga mamamayang Pilipino rito. Number 1 tayong stakeholder dito. Dahil ang pinag-uusapang pera ay hindi naman pera ng mga politicians ito. Pera ito ng taong bayan. Kaya ang mga tanong ng congressmen na nag-aantay ng sagot ay tanong din ng mga mamamayang Pilipino. Ito po ay guaranteed sa Constitution. Ito po ay constitutional process ang gagawin. Bakit naman natin sasagkaan yung constitutional process na to? Para magkaroon ng linaw yung mga bagay na hindi nasasagot ng opisina ni VP Sara. Kasi kung maggagawa kayo ng pagkilos dito, para nyong tinutulungan si VP Sara na makalusot dito sa mga tanong na to para hindi na siya sumagot at hindi na siya pilitin ng mga congressmen na sumagot doon sa mga tanong na dapat niya sagutin. Kaya yun po ang aking nakikita dyan, na hindi siya simpleng pagsuporta dun sa stand ni PBBM, kundi ito ay pagsuporta na mismo kay VP Sara. At dun po ang nakikita kong problema dahil si VP Sara ay dapat sumagot kung paano niya ginasta yung pera na ipinagkatiwala sa kanya ng mamamayang Pilipino. Hindi po dapat tayo papasok doon sa boundary na kung saan ginagalawan ng mga politicians. Pagka tayo po ay nagsabi na magmo-mobilize tayo in support doon sa gusto ni PBBM, ito po ay suporta kay Sara Duterte. Kaya sana po magdalawang isip kayo rito dahil kung para sa kapayapaan ang purpose ng inyong gagawing pagkilos, baka po hindi kapayapaan ang makuha natin dito. Dahil baka hindi rin pumayag ang kabilang side na panoorin na lang kayo. Na nag-express kayo ng inyong damdamin na ayaw niyo matuloy ang impeachment. So, nandoon na po tayo sa arena ng politika. Dahil ito ay political process, ito po ay guaranteed ng Constitution na lumalabas na parang ayaw niyong matuloy. Dapat po nag-announce lang kayo na gusto niyo yung stand ni PBBM. Gusto namin yung stand ng presidente. At ang aming organization ay naniniwala sa mga sinabi ni PBBM na hindi na kailangan magkaroon ng ganitong klase exercise dahil ito ay divisive, ito ay ganito, ito ay ganyan. Yan po ay karapatan ng presidente at stand ng isang politician na hindi na po natin dapat pinanghihimasukan. So mga kapatid, mga kababayan, yan po ang aking 2 cents worth doon sa in-announce ng INC tungkol dito sa mga pangyayari na ating nasasaksihan regarding VP Sara.
Sabi ko nga, ginagalang ko yung organization ng INC at marami tayong kaibigan na INC. Pero hindi ko po totally matatanggap yung inyong sinasabi na in favor kayo doon sa sinasabi ni PBBM na dapat wala nang impeachment. Yung party po na sinasabi nyo magkakaroon pa kayo ng mga pagkilos, mga massive mga rally, doon po tayo medyo nagkakaroon ng disagreement sa aking point of view. So mga kapatid, mga kababayan, yan lang muna po ang aking komentaryo for today. At para po doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, kindly subscribe lang po at please hit the notification bell at paki-like na rin and paki-share na rin sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak itong ating video. Thank you so much at magkikita-kita pa po tayong muli. Bye for now. Ingat po.